the armor of God. So, nung una, tinatapay natin ang the belt of truth. Yan po ay nagpapakita na talagang we are ready to fight the battle against the enemy. As long as that God is with us, we are preparing ourselves, meaning to say, we make it sure that God is with us. So, to make it sure that God is with us, kailangan we seek Him first. Inuuna natin talaga si Lord sa buhay natin. Kagaya ng ginagawa natin, prayer, we make it sure we seek Him first. Okay, to continue the verses from Ephesians chapter 6, verses 11 to 16. Sahin natin gamitin niyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para malabanan niyo ang mga lalang diablo, sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid, mga pinuno, may kapangyarihan, at mga tagapamahalang kadalimang namamayani sa mundo ito. Kaya gamitin ninyo ang lahat ng kagamitang pandigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan ay magawa ninyong pakipaglaban. At pagkatapos ng pakikipaglaban ay manatili pa rin kayo matatag. Kaya maging handa kayo. Gawin ninyong sinturon ang katotohanan. Isuot nyo ang pagkamatuwid bilang pananggalang sa bibig ninyo. So ito yung pangalawa natin tatalakayin, mga kapatid. Isuot daw natin ang pagkamatuwid. Ayan, bilang pananggalang sa dibdib ninyo. And to say the breastplate of righteousness. Yan po yung pangalawa natin kailangan sinusuot, na masigurado sa bawat araw bilang nahin natin ang Diyos upang tayo ay laging nakahanda. Sapagkat hindi natin pwedeng labanan ng kaaway kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Okay? So, because without God, you are going to lose the battle. And the truth is, God is with us. Kaya lang, nakakalimutan natin yan, mga kapatid. At yun naman sila kung pa rin makaaway sa atin. So, this time, the breastplate of righteousness, yung pagiging matuwid. Yung breastplate of righteousness, walang pinagkaiba yan sa parang bulletproof vest. Yung bulletproof na inilalagay dito sa dibdib. So, it was designed to protect the chest. So, sa mga Kristiyano, yung righteousness, the breastplate of righteousness. Kasi ang sabi po ng Ephesians chapter 4, 23 to 24, sa aklat po ng Efeso, Kabanata 4, talatang 23, 24, ito po nakasulat. Baguhin niyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita niyo binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Ipakita raw natin na tayo ay binago na ng Diyos at patuloy na pinapako. Ang sabi dyan, binigyan daw tayo ng buhay na matuwid. So, dapat ito pinapakita natin. Matuwid at banal. Because without righteousness, we leave ourselves open to Satan's attack. Kapag tayo ay hindi na nabubuhay sa pagiging matuwid at banal, parang sinasabi natin na ang kaaway malayang gumawa sa atin. Kasi pag sinabi natin righteousness, mga kapatid, right living, yung tamang pamumuhay. At ang tamang pamumuhay ay yung pagsunod sa Diyos. Kung gusto mong maitama ang lahat, sumunod ka lang sa Diyos. Because God is a perfect God, He is a good God. He is a righteous God, He is a just God. So, kung gusto mong maisaayos ang lahat, sumunod tayo sa Diyos. Kaya, ibig sabihin ng righteousness, right living.
Okay? So, binanggit ito, isinama ito sa armor of God para tayo ay manatiling makapamuhay ng matuwid, pasunurin sa Diyos. Ibig sabihin, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, lumalayo tayo sa kasalanan. Wala akong nakitang sumusunod sa Diyos, pero nabubuhay pa rin sa kasalanan. Kapag gano'n na sinasabi mong sumusunod ka sa Diyos, pero nabubuhay sa kasalanan, hindi pagsunod sa Diyos yun. Kasi sa ang totoong pagsunod sa Diyos, inihiwalay ka sa kasalanan. There must be a distinction. Doon mo makikita yung difference. Doon mo makikita yung pagkakaiba, mga kapatid mo. Sapagkat inihiwalay tayo sa isang buhay na makasalan. Inilalayo tayo sa kasalanan sapagkat ang kasalanan ang nagpapagulo sa ating mga buhay. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan dahil sa kasalanan. So kailangan lumalayo tayo sa kasalanan. At magagawa mo lang lumayo sa kasalanan kung susunod ka sa Diyos. Maliban doon ay hindi na tayo makakalayo sa kasalanan sapagkat meron tayong nature of sin na tinatawag mga kapatid. Makasalanan. Pero praise the Lord, tinatawad tayo ng Panginoon sa Kristo. Kaya lang, nasa katawan pa rin tayo mga kapatid. So para mapigilan natin ang ating katawan na muling mabuhay sa dati nating buhay at hindi sa bagong buhay, kailangan sumusunod tayo sa Diyos. At yan yung sinasabing ng Ephesians na ipakita natin na tayo ay binago na ng Diyos. So may ipapakita natin na tayo ay binago na ng Diyos kung tayo ay sumusunod sa Diyos. Yung pagsunod natin sa Diyos ay nagpupunga yan. Nagpapakita yan ng bagong buhay. At ang kaaway ay nariyan dati para tayo ay hatagan sa pagsunod sa Diyos. Lahat ng kasinungalingan, lahat ng panunusto ay gagawin sa atin ng kaaway upang tayo ay hindi makasunod sa Diyos kasi mahirap sumunod at hindi talaga tayo makasunod sa Diyos kung tayo ay mayroong nagagawang kasalanan. Kaya importante yung pagsisisi. Na kapag alam natin may kasalanan, tayo magpakababa at magsisi sa ating mga kasalanan sapagkat ito yung dito tayo dinadala ng kaaway. Yung mapipigilan tayo ng kaaway na sumunod sa Diyos kung dadalhin tayo, tutuksoyin tayo para tayo ay magkasala. So lahat ng panunso gagawin ng kaaway. So lahat ng panlilina, kasinungalingan, panunukso, gagawin ng kaaway sa atin. At alam ng kaaway kung saan tayo mahina. Kaya dapat yung puso natin. Kasi dyan pa ilalagay ang lahat. Kasi ang Diyos tumitingin sa puso, mga kapatid. Hindi lang sa ginagawa natin, mga kapatid. Ang kaaway, ang Diyos, He always look at the heart. Kaya ang kaaway din, dyan din tumitingin sa atin. Dyan maglalagay ng lahat ng bagay maging marumi sa harapan sa puso natin. So we need to guard our heart. And to guard our heart, we need to put the armor of God, the breastplate of righteousness. Is your heart good before God? Kamusta ang puso natin, mga kapatid? Kung hindi maayos ang puso natin, we cannot win the battle. So nandyan, mga kapatid. So kailangan ayusin natin ang puso natin. Ibig sabihin, ang puso natin ay talagang sa Diyos lang. Nagmamahal sa Diyos. We love God above all. Ang puso natin ay para sa Panginoon. So that makes the difference. Our distinction, our heart is for them. Belongs to them. So kamusta mga kapatid, ang puso natin? Talaga pa bang na kay Lord? Ha? Sa lahat ng ginagawa natin sa Diyos, hindi pwedeng walang puso. Kasi pag ang lahat ay may puso,
ang lahat ay magagawa kapag may puso. Ang tunay na pagsunod ay galing sa puso. Kapag nawala na sa puso, mga kapatid, nagiging bukas tayo sa kaaway. Kaya ang sabi ng Bible, guard your heart. Sa Diyos, yan ang usapin. Sa Diyos, yan ang mahalaga. Yung puso natin. Pwede mong gawin ang isang bagay, walang puso. Puro puso, diba? Sinasabi. So, righteousness, pagiging matuwid. And again, I cannot do it alone. But the Holy Spirit will help us. The Word of God will guide us. Papatnubayan at gabayan tayo ng salita ng Diyos at tutulungan tayo ng banal na Espiritu upang magawa natin sundin ang kalooban ng Diyos. Because righteousness means right living. Tamang pamumuhay. Lahat ay tama. Nagiging tama kapag ito ay ating ginamitan ng puso. At dyan tumitingin ang Diyos sa puso. Kaya bantayan din natin sa pagitan kaaway. Dyan din tayo iatak ng kaaway yung puso natin, mga kapatid. Kaya nawa, ipakita natin yung binagong buhay. Yung buhay na matuwid, ibig sabihin, sumusunod sa Diyos. Ipakita natin, sumusunod tayo sa Diyos. Ipakita natin, inuuna natin ang Diyos. At kapag inuna natin ang Diyos, sinusunod natin ang Diyos. Diyan mo makikita ang kaibahan. Kahit sa mga Kristiyano, makikita mo pa rin ang kaibahan doon sa pagsunod. Lalong-lalo na sa mga Christian, dapat mas maipakita natin pa na talagang tayo ay sumusunod sa Diyos. May tamang pamumuhay. Sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi dapat laging mayroong distinction, mga kapatid. There must be a distinction. So, huwag natin hayaan na bukas ang ating puso sa kaaway. Isarado mo ang puso sa kaaway. Ingatan mo yung puso sa kaaway. Sapagkat dyan din tumitingin ang Diyos. So, guard your heart. So, live righteously, mga kapatid. Because without righteousness, we leave ourselves open to Satan's attack. Amen? So, how is your heart? Kamusta na ba? Is your heart pure before God? Maayos pa ba ang puso natin, mga kapatid? Sa harapan ng Diyos. Let us search. And if there are impurities in our heart, let us humble down before them and repent of our sin. God is a forgiving God. God is a God of chances. God is a God of opportunity. So again, lahat ang gagawin, gamitan mo ng puso. Lahat ang gagawin mo para kay Lord, gamitan mo ang puso. Praise the Lord for that. So that's it for our for today, morning prayer, our prayer on top of the hill. So yan po, maging focus natin ang panalangin sa isa't isa. Tamang puso. Pamumuhay ng matuwid at banal. Yung puso natin ay para kay Lord. Manatiling maayos para kay Lord. Okay, palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So tayo po ay panalalanginan ngayon. Unang ipapanalangin natin, siyempre ang inyong lingkod, ang inyong pastor. Please pray for me, manatiling maayos ang puso, mamuhay na matuwid, at may kabanalan.